Hello, ilang taon ka na? Ang pangalan mo? Ah, ako nga pala si Roster, 41 years old. May tatlong anak. Saan ang, saan ang probinsya mo? Cagayan Valley po. Cagayan Valley, ano ba yun? Ilocano ba? Tagalog? O Tanag? Ilocano po. Hmm. Ah. So, matagal ka na rin dyan sa Taiwan? Medyo matagal na din po. But, hindi ka nagbabakasyon? Ganon? Ay, kababakasyon ko lang po nung April po. Nung nag-graduate po yung panganay ko sa high school. So, maliliit pa yung mga anak mo? Na po, 18, 17, and then meron pa akong 7 years old. So, may 7 years old ka. So, ibig sabihin, kailan ka lang nagkipaghiwalay or byuda? 6 years na po. 6 years na po na hiwalay po kami. Buhay pa o widow? Hiwalay lang, no? Buhay pa po. Buhay na po. Buhay po siya. Ano yun? Sumakabilang bahay? Sumakabilang bakod? Harap ka nun na, sir. Wag sir kasi parehas lang naman tayo na So, Di ba sir, La Union ayan mo? Ay, di ba Ilocano ka? Oo, La Union. Kaso di ba sabi nila Tagalog lang ang gamitin natin dito kasi nga bawal nga yung mga ibang lengguwahe. Opo, sorry. So, magtanong ka din about sa akin, ganun. Ay, ikaw po sir, may asawa ka po? Hindi, hiwalay din. Ilan taon po nahiwalay na kayo? Bali, 5 years na. Simula nung 2020, nung pandemic. Ilan po ang naging anak niyo sa asawa po? Bali, dalawang babae. Ilan taon ka nung pala? Ilan taon ka Ay, na? mas ahead ako sa'yo kasi 43 na ako. Okay po. So, anong hinahanap mo dito sa kay DJ? Naghahanap lang po ako ng kaibigan. Kaibigan o kaibigan? Depende po sa klase. Yung mga nakausap niyo po dati, ma'am, kasi pangatlo mo na to sabi mo, wala mo kayo nakatuluyan Opo, sir. dun sa una o pangalawa? Ano po sir, nag-give up naman po sila kasi hindi nila naintindihan yung oras ko po. Uy, di pareho lang yung oras dito sa Pilipinas, ah. Yung oras ng Hindi, trabaho. gusto po nila dati po, nakatutok po ako sa kanila. Kaso naman, meron po naman akong gawain po dito. Lalo na may alaga po ako, sir, na na matanda. Pero pinaliwanag ko naman sa kanila dati, sir. Pero siguro naghahanap talaga sila yung on time na makakausap, ganun po. Kaya sabi ko, humanap na lang po sila ng iba. So, pag gusto nilang tumawag, dapat masagot mo, ganon. So, parang nagdidemand sila ng time. Opo, sir. Kasi ang mga yun nga, siguro hindi pa nila subukan mag-abroad kasi hindi nila alam na kung nag-abroad ka, siyempre may amo ka. So, kailangan mong anuhin mo muna yung amo mo bago yung mga ganyang bagay. Kaya nga po. Kaya sabi ko nung una po, siya, parang iba yung gusto ba? Anong gusto? Alam mo na, sir, di ba? Kung ano yung gusto ng LDR. Yung niya. Naging kayo din naman pala, sana. Hindi,
sir, hanggang chat lang. Parang Okay. hanggang chat lang kami. Tapos nagdi-demand na. Ano po yun? Ano po yun, ma'am? Gusto niya pera? Opo. Ang Ah, siguro ang alam niya po, porket OFW na yung isang tao, meron ng pera. Pero hindi niya rin alam na mas mahirap pala yung buhay namin kaysa sa kanila, di ba? mm. Dito nga isang beses lang na magkaroon ng sahod. Kaya explain ko naman sa kanila na sa kanya dati na may 3 akong anak na talagang binubuhay. Yun po yun. Para yun, 150 tumalas din. 150,000 na may sahod mo dyan eh. Umayos ka, sir. Ano? Wala naman, sir. Talaga naman, sir. Sa kukuha ng ganyan kalaki, sir. Wala So, po. akala ko dyan sa Taiwan, every 3 years lang kailangan mag-renew ka o pag sa mga, Depende, ano lang, sa mga factory lang. depende po. 3 years po ang ano namin dito. Pero depende po sa amo po. At depende po rin po sa trabaho mo kung nagugustuhan ka ng amo mo. Kagaya ko po, nag-sign lang po ako ng kontrata nung last week. 6 years po yung nakalagay sa kontrata ko. Pero pwede pong yearly na umuwi. Mm. 6 years na. Expenses nila yung ticket mo. Depende po sa usapan. Ganda pag ganong klaseng amo. Kasi Tatlong amo po. maganda rin. Pangatlong amo mo na. Akala ko ano lang. Hindi, namatay So, lahat ng Ilang inalagaan taong ka ko. na dyan? Namatay na. Pag-apat pa lang po. Namatay po yung, bali yung dalawa ko pong ginalagaan, namatay po sila. Ay, delikado yung pangatlo. Kaya Hindi, nga, mas ano na delikado po pala yung DJ kasi namamatay hindi yung po mga pala sir, inaalagaan niya eh. Hindi baka hindi, matanda yung naman. ano po kasi, yung una ko po sir, 96 years old, bedridden na po. Yung una salpa ko po sa Taiwan. Tapos yung pangalawa po, 86 po. Edad na talaga. No? Tapos itong So, pangatlo, caregiver. ako. Ayos yan kasi ano naman, marunong kang mag-alaga. At least kung makahanap ka man ng makakasama mo, marunong kang mag-alaga pero sana hindi mamamatay. Siyempre sir, lahat naman ng tao dito sa mundo mamatay, wala naman, Oo di ba? naman, pero lahat naman talaga doon tayo napupunta. Oo. Kaso lang Bakit may sabihin mo nauna, hindi may mamamatay nauuli. pagkalamaan porket kasama ko sa buhay? Bakit hawak ko ba ang buhay niya para hindi siya mamamatay? Yun lang. O, di ba? So, kailan yung last na vacation mo dito sa Pinas? Nung April lang po. April. So, this year lang. So, ilang months ka pa lang dyan. Opo. Ikaw Mas po sir, maganda sana OFW. kung dati akong OFW, uwi ko lang din na bali mag-iisang taon na rin ako dito. Pero planning ulit na magbalik kasi nga mahirap dito sa Pinas. Although may trabaho naman, kaso puro out ang pera. Tapos alam mo naman, mahal ang bilihin. So yung sahod is not enough. Okay, kaya nga po. Pero okay na rin po, lalo na kung tapos na yung mga anak mo. Okay na rin po yun. Yun nga ang problema kasi itong panganay, first year college pa lang. Tapos itong bunso, maliit pa. Kasi nga, ito yung naging bunga ng pagsasama namin sa asawa ko nung nasa Macau kami. Kasi talagang isa lang yung naging anak namin. Pero nung nagsama kami sa Macau, nagplan kami na sundan para may kalaro. Ayun, nung may panganak, nagkalabuan na kami. So, may palit ako. Mga ano pa lang yung mga anak mo. Para kumbaga nag-uumpisa ka pa lang sa gera. Oo naman. Pero okay naman kasi nakapasok naman siya sa sa public sa university ng DIMSU. So okay lang kasi yung lang ang binabayaran, yung allowance niya lang tsaka mga project. Okay sir. Pero okay naman, nairaraos naman.
Pero ito nga, gaya nga sabi ko, nakaka-boring dito sa Pinas kasi nga sa mahal ng bilihin. Kaya napag-isip-isip ko na plan ko nga mag-apply ulit, baka siguro by next week, pakaluluwas ako ng Maynila para mag-apply ulit. Saan mo balak pumunta, sir? Sa Macau ulit? Hindi, kasi marami namang hiring sa part ng Europe, itatry ko kung sakaling saan yung loobin ng Panginoon. Kasi nga, nakailang beses na akong nag-Europe pero tagang hindi pinalad. Kasi nung nasa Thailand pa ako, nag-apply din ako papuntang Poland. Okay na lahat, yung personal appearance na lang sa embassy ng Poland ang kulang. Tapos ang nangyari, yung kasama ko, nauna siyang nag-appearance, na-deny. So hindi siya nabigyan ng visa. Kasi nga may problema daw yung agency sa Poland. So ang ginawa ko, kasi nga hindi naman sa interview bumagsak, kundi may problema nga sa agency sa Poland. So ang ginawa ko, nag-back out. So niripan yung kalahating ginastos ko. Tapos lumipad ako papuntang Dubai. Para nag-apply na naman ako doon papuntang Canada. Ganon din, scam din. Kaya taga ako nga. Kaya umuwi na ako ng Pilipinas para kasi nga nakikita ko nga maraming hiring dito sa Pinas. Tsaka mas parang legit siya kaysa sa Dubai. Kasi sa Dubai, nagbayad din ako ng almost 150,000 eh. Wala ding nangyari. Hanggang dumating din ako sa biometric. Pero akala ko nga after 8 weeks, sabi nila lalabas daw yung visa. After 8 weeks, pinalo up ko, wala na. Nag-follow up ako sa agency, sarado na yung agency. So, scam. Kaya, yun. Nadala Talagang na rin hindi ako. Talagang hindi Kaya para nga sa siguro eh. Kasi, sa Asia lang ako nakatry pa. Kasi sa Saudi, bali 5 years na rin ako sa Saudi. Tapos, almost 3 years sa Macau. 2 years sa sa Thailand. Tapos 2 years mahigit din sa Dubai. Maiba tayo, sir, no? Maiba tayo. Yung panganay mong anak, ilang taon na po siya ngayon? 18, sir. 18. Pero ilang taon ka na po daw, sabi ng mga viewers natin? 43, sir. 43. Ayun. Ayun, mga viewers natin ha. Huwag nyo ibaba si sir ha. Yun po edad niya, 43. Dami ko kasing nagtatanong kung ano yung edad mo talaga eh. Bakit DJ, di po nakakapaniwala yung edad? Hindi ko po alam, rason nila. Itanong ko daw kung Hindi ilang... kasi ako nakapagbalbas. Itanong ko daw po kung ilang taon na daw talaga si sir, kung ilang taon na yung mga anak. Panganay niya po. Bali 18 years old siya. DJ last September lang. Yung bunso mo. Bali siya yung ngayon. Ito. Yung bunso nyo ngayon, sir, ilang taon? Sir? Bunsong anak mo? Ay, bali 5 years old pa lang, sir. Oh, bata pa. Kasi nga, wala nga kaming planong sundan dati. Nung nagkasama kami sa Macau, naisip nga namin, nakawawa naman. Kung iniisip ko namin kasi, kung mauna kami, sino naman ang makakasama niya? Kaya yun. Pero yun nga, nung nagka-pandemic na, doon naman kami nagkaroon ng problema. Financial. So, parehas lang naman yata ang oras dito at dyan sa Taiwan. Opo, sir. So, mag-aalas 9 pa lang. Opo. Gusto ko din sana dyan dati mag-apply kaso nga may age limit pala dyan. Parang 37 lang yata yung allowed. Kasi kahit paano sa malapit dito sa Pinas at saka mas okay naman ang yung sahod kaysa sa mga ibang mga Asia din.
Kaya nga, lalo na pag Pero lalo na yung tayong mm, pero yung klima parang Pinas lang din. po. Malamig in Taiwan. Yung klima diyan parang Pinas lang din. Opo. Ay, hindi malamig nagwi-winter sa Taiwan Ay may ano lang, may parte lang DJ, hindi lang lahat. Kagaya rin diyan sa atin sa Pilipinas may parteng umuulan gano'n. Saan po ba kayo sa Taiwan, ma'am? Xinjiang po. Sakop po ng ano yon? New Taipei po. New Taipei. Hindi malamig dyan sa Taipei ngayon? Hindi naman po ngayon. Ay, hindi pa DJ. malamig. Ay, wala pa siguro. Baka mga January, February. Baka po. Oo, kasi dyan ako sa Hsinchu, Taichung, malamig po dyan Lalo pag November, start na ng Sa malamig. tabing dagat ba yan, sir? Idol? Kasi Ay, tuktukas idol. yung Taipei. Kasi masikip na kamo yung Taipei. Ginawa mo ng idol si DJ, ah. Crowded na yung yung Taipei, kaya ganun, mainit. Oo nga, pumupunta kami dyan kahit winter, mainit nga po, no? Relax na sa'yo, DJ. So, anong balak niyo po, ma'am? Kasi So, pangatlong sali mo na po ito. Kung sakali yung may magkatuluyan ho kayo ni sir, uwi ka na po dito sa Pilipinas? Break contract po kayo? Ay, sir, di pwede Tuloy pa rin. May mga anak ako, sir, na hindi mo naman pwedeng iasa sa Ah. iba. Yun. Para magkaalaman na tayo, no? mm-mm. So, paano ho yan? At least okay ang isip mo kasi kahit naman ako sa ganyang bagay, huwag kang umasa sa yung kung tutulong okay lang ganun. Pero yung iasa mo is Lalo na pag may sarili din anak, mahirap iasa. Kahit halimbawa kung kayo man, hirap mo ring iasa kasi may kanya-kanya kayong anak. pero kung tagang as in magkakasundo naman kayo, andun yung tutulungan na lang, ganun lang naman yun. Kung tuloy-tuloy abroad ni girl, tapos ikaw sir nasa abroad, parang ano kayo maganda doon? LDR pa rin, sir? Wala din. Kasi nga, mahirap talaga dito sa Pinas. As in, ang mahalang bihin. Kaya nga po, sir. Kaya nga, dati, sabi ko nga, mag-for good na ako kasi kahit pa paano naman, may trabaho naman dito. Pero ngayon, parang nakikita ko, wala Mga hindi katulad na pag nasa abroad ka, kung gusto mong bumili ng cellphone, pagkasahod, pwede ka nang makabili. Dito wala Matanong, sir, ano pong trabaho mo ngayon? Sa La Union? Ay, actually, ma'am, ngayon, sa mga mga heavy equipment. Operator po ako ng mga heavy equipment. Bako. Backhoe, loader, Dump mga truck? ganun. Hindi Ay, po dump ba? truck, hindi po, ma'am. Nagdadrive ako, pero dump truck, hindi po. Alam ko po, sir, kasali yung dump truck. Hindi ko pa nasubukan yung mga dump truck na yan. Wala ka nang itatanong, sir? Baka may susunod pa na ni Sir DJ. May susunod po talaga, pero hindi pa patuloy tapos. na lang natin sa off-cam na lang, ma'am, kung sakali, Hindi pa Kasi tapos baka oras meron nga ninyo. namang susunod. Sasabihin ko po pag matapos na yung oras. Tanong po kayo, ma'am. Ay, ganun po. Po, sir, tapos na. Ikaw, ma'am, kung anong tatanungin mo. Wala, sir, naitanong ko na lahat. Naitanong mo na lahat. Nahihiya ka lang. Hindi, sir, sa mukhang to may hiya pa. Wala nang hiya to. Pero yung mga naging kachat mo dati, taga saan naman pala sila? Kasi ako, first time pala akong sumali dito .
Pangasinan yung una. Tapos yung pangalawa parang Cebuan. Parang ganun, parang Ah, Cebu. Tagal na, tagal na. Cebu. Nasa unang amo ko pa lang nun. Kasi naboboring So, din ako. Kaya pa-line up ko kay Sir DJ. ano yun, pag boring ka, tsaka ka lang mag-ano, hindi taga, ano yun, ano ba talaga yung purpose ng pagsali mo, pag pang boring lang? Hindi naman sa ganun, sir. Sila yung hindi nakaintindi sa akin yung oras ko talaga. Kasi lalo na yung Mm. alaga ko noon, yung 96, may oras-oras na pag-inom ko ng gamot tapos pag-suction ko kasi naka-NGT na siya. Tapos as in bedridden na siya, wala nang ano sa katawan. Yun. Talagang hindi nila Mm. naintindihan yung oras ko. Tapos nung lumipat naman ako sa pangalawang alaga ko, sumali na naman po ulit kay Sir DJ. Ganun din, di rin naintindihan. May alaga ako, pero malakas pa dati naman yung alaga ko kasi naglalakad kami. Kaso, yun, hindi nila naintindihan kasi binawal nila ng cellphone pag sa labas kami. Dapat tutukan ko dati yung inaalagaan kong naka-wheelchair. Yun. Tapos So, sabi niya, kailan yung ano? Mm. bakit daw di ko sinasagot yung tawag? Sabi ko may oras naman po talaga yung tawag. Sabi niya, parang wala daw ako sa kanya. Yun, sinabi ko, malaya ka naman na humanap ng iba na makakaano kung oras kung nagkukula ako sa oras na pag ng tawag. Yun po yung So, kailan yung huli ma'am na ano na yun yung kausap mo? Itong year lang na ito o last year pa? last year pa. Ah, Last, so this oo, year ito pa lang yung ano parang unang salang mo ngayon. po. Okay naman at least nakilala kita, nakilala mo ako din yun kung sakali. At least kung sabi mo nga na ano, kailangan mo ng kaibigan, dito lang din ako no ano. Oo, sir. Walang problema. Tumatawa. Ano mahaba pa ba yung oras namin, DJ? Sige, off-cam ko po kayo. Maraming salamat. Good luck. Thank you. Sige. May mga lakad.